Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, i-game test natin ngayon itong Infinix Note 12 G96 ngayon 2023. Sulit pa kaya to pang gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, ito pala yung quick specifications si Infinix Note 12 G96. Sa OS out of the box, good news, pwede na po itong ma-update sa Android 13 with XOS 13. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G96, meron tayo octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.05 GHz, and sa GPU meron siya Mali G57 MC2. Yung variant na i-game test natin is yung 8GB RAM and 128GB ang internal storage. At pagdating sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery na support ang 33W fast charging. At ang magandang balita, makukuha nyo na lang to ng second hand sa halagang 6,000 pesos sa Green Hills. So 5 games lang ating itetest, tulad na lang ng PUBG Mobile, Genshin Impact, Mobile Legends, Call of Duty Mobile at Asphalt 9. So first na lalaruin natin is ML at ito ang ating settings. So HD mode naka-on, refresh rate natin nasa high, graphics ultra naka-on ang outline na shadow, at syempre naka-full download na ang resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, solid performance pa rin itong Infinix Note 12 G96 sa mataas sa settings. So yung good news, available sa Ultra Graphics. So sobrang smooth ng ML dito mga ka-J-Vlog. Paniguradong may enjoy nyo po maglaro ng ML dito sa mataas sa settings. Kayang-kaya niya. Wala pa naman tayong experience sa any frame drops habang naglalaro. So nakakatuwa, diba, na isang taon na tong smartphone na to, pero yung performance niya ay okay na okay pa rin ngayong 2023 sa ML. At yun, good news dahil support niya pa ang Android 13 ngayong taon. So yun, panigurat. So kung naghanap kayo ng Android device ngayon na very affordable na lang of course sa market, consider nyo na itong Infinix Note 12 G96. Paniguradong matutuwa po kayo sa performance nito. So next naman is PUBG Mobile. So set natin yung settings niya. So graphics HD at ang frame rate natin nasa high. So pagdating sa PUBG Mobile, tingnan nyo naman sa high settings, kayang-kayang i-handle yan ni Infinix Note 12 nang walang kahirap-hirap. Very detailed yung graphics, na malaking tulong din of course yung AMOLED display habang naglalaro kayo kasi mas ine-enhance na pa yung graphics. So yun, nakakatuwa na pati sa PUBG, kahit sa mataas sa settings, ay kayang-kaya po nang walang kahirap-hirap ni Infinix Note 12 G96 hanggang ngayon. So yun, kung naghanap kayo ng isang smartphone na kayang PUBG, consider nyo na to, smartphone na to. So next naman is Call of Duty Mobile. Set natin yung settings niya. So graphics medium at ang frame rate natin nasa high. So pagdating sa COD Battle Royale, tingnan nyo naman, napaka-smooth din ng performance yan ni Infinix Note 12 G96 sa mataas sa settings. Nakakalungkot lang na ang graphics lang natin ay medium lang, pero yung meron tayong high frame rate naman dito. So yon. So far wala naman tayong experience sa any frame drop habang naglalaro ng COD Battle Royale dito. Smooth naman siya, okay yung movement kahit na nakikipag-battle tayo, ay okay din ang kanyang performance. So next naman is multiplayer, same settings din tayo.
So pagdating sa COD multiplayer, sobrang smooth din ang performance dyan ni Infinix Note 12 G96 sa mataas sa setting. So yun nga, medium graphics lang pero high frame rate naman tayo. Wala man tayong experience sa any problems habang naglalaro. Smooth siya. Okay na okay yung movement mga ka-J-Vlog kahit na may kalaban. Wala tayong experience sa any frame drops habang naglalaro ng COD dito sa smartphone na to. So pagdating sa Asphalt 9, napakaganda po ng performance dyan ni Infinix Note 12 G96. Grabe yung glossiness ng smartphone, grabe yung glossiness ng kotse, kitang-kita, very detailed yung graphics, parang ano na PC like ano na rin, gaming na rin yung graphics ng Asphalt 9 dito sa Infinix Note 12 G96. And yun nga, naka high quality settings pa tayo dito. So yun, smooth. Kahit na nag-crash siya sa kotse, okay rin ang kanyang performance. Wala tayong na-experience sa any frame drops habang naglalaro. So next naman is Genshin Impact. So set na natin siya sa mataas sa setting. So ngayon ang gagawin natin na graphic size 60 FPS at i-low natin yung motion blur. So naka-on yung motion blur. Ayan. So kung makikita nyo, nakakagulat din na naka-handle naman pretty well ni Infinix Note 12 G96 yung Genshin Impact sa naka-on yung motion blur with high settings. Pero saglit pala tayo naglalaro, nag-start up na siya maging warm, lalo na dito sa bandang joystick. So playable siya mga J-Vlog sa naka-on yung motion blur. Astig, no? Ayan, may mga frame drops na tayo na experience, lalo na po pag nag-overheat na yung smartphone. Doon na tayo makaka-experience ng mga frame drops dito sa smartphone na to na malalala, kumbaga, lalo na pag sobra na siyang uminit. Pero so far so good, kayang-kaya niya mga J-Vlog sa naka-on yung motion blur. So ito na lang yung set nating settings kasi kaya niya naman tignan nyo, playable. Okay na okay, nakakagulat yung performance niya, no? Biruin nyo yun, 6,000 pesos na lang to ngayon sa Green Hills. And sa ibang, panigurado, makakuha pa kayo ng good deal dito sa Infinix Note 12 G96, sa marketplace, yan, sa carousel, diba? Pero sa Green Hills, ayan, may freebies namang ino-offer yung mga ibang shop doon. And okay rin naman. Ayan, so Genshin Impact, playable, pero medyo umiinit na siya. So kung matagal kayo maglalaro ng Genshin dito, ay suggest set nyo na lang siya sa pinakamababang settings para mas maging stable yung kanyang performance.